Sa pagpapatuloy ng ating ginagawang pagva-van life dito sa Pilipinas ay ngayong araw ay pupunta na tayo sa Visayas at sa Mindanao. Hi, ako si Lem, ang travel content creator na nakatira sa loob ng aking van. 2021 nung nagsimula akong mag-ikot sa ating bansang Pilipinas gamit ang aking bisikleta. Inabot ako ng 7 buwan upang maikot ang 65 provinces ng ating bansa. At sa cycling adventure ko na yon, isang bagay lang yung natutunan ko, ang sarap palang mabuhay ng malaya. Kaya't pag-uwi ko, nagbenta ako ng mga gamit, nagsikap na din ako ng matindi upang sa ganon magkaroon tayo ng budget pambili nitong ating minivan. Kinonvert ko na din to into a camper van. Pinangalanan ko siyang Vantot at siya ang magiging kasama ko sa pagbiyahe ko sa buong Pilipinas. Simple lang yung goal natin, makarating sa iba't ibang probinsya, makakita ng magagandang tanawin, makakilala ng mga bagong kaibigan at higit sa lahat ay mabuhay sa paraan na may kalayaan. Ano, handa ka bang sumama sa biyahe ko? Kung oo, subscribe ka na sa channel na to at simulan na natin ang videong ito. Leap of faith, take me through the gates. Some will fall, some will crawl, but we make it out alive. All the saints trying to get away. Give it all, come back, you will make it out okay. 2 linggo kong nanatili dito sa aming bahay upang ma-set up lahat ng kailangan natin sa gagawin natin na Visayas and Mindanao Tour. Aabot ang biyahe natin dito mula 4 na buwan hanggang 2 taon. Ganun yung plano kong extension dito. At bago ang lahat, pakita ko sa inyo kung ano nga ba yung itsura ng loob ng aking van mula sa setup at sa lahat-lahat na. So bago ang lahat, ito yung magiging setup natin. Nandito yung ating kama, andyan yung ating mga gamit, tapos andito ang ating power station. 2 yung power station na dadalhin natin. Isa ito, tapos nandito sa harapan yung isa pa. Ito naman Bluetti. So 2 yan, isang EcoFlow, isang Bluetti. May isa pa ako dito na DJI na mas maganda, pero parang ayoko muna siyang dalhin kasi sayang malalaspag. Tapos makikita nyo punong-puno yung van, no? Hanggang dito sa harapan, nandito na yung ating mga jug. Ito yung ref natin na makikita nyo dito. Ang napakagandang walang laman. At wala ding laman, puro baunan. Pero nakasindi na yan kasi pinalamig ko na siya, naka-wire pa siya dito. Pero pwede yan mamaya, isasaksak natin siya dito sa ating inverter para magamit natin siya habang tumatakbo. Tapos nandito na din lahat ng gamit natin, lahat ng mga tools na kailangan natin, sinet up na natin. Mas madami yung gamit natin ngayon, no? Kasi may TV na din tayo dito, may keyboard na din, computer na kasi yan, TV computer na yan. Tapos mga electric fan, as in lahat na ng gamit natin, mas madami ngayon kumpara nung first season natin na nasa Luzon tayo, kasi Visayas, Mindanao yung pupuntahan natin eh. Yung hindi natin madadala, yung maiiwan natin, hindi na natin siya pwedeng balikan. Kaya mas dinamihan ko na lahat ng sa tingin ko kailangan, pero light pack pa yan, mga hammock, tarp, lahat yan nandyan naman na para minsanan. Tsaka ito pa pala, yung pinakabagong upgrade natin, yung water tank natin, nandyan na din yan sa taas. So pwede tayong maligo anywhere, kahit saan, kahit kailan, pwede lang. Tapos ayan yung buong setup natin. So good luck. Ito, may mga laman na din yan, pang supplies. Tsaka ito, syempre, yung ating kitchen. At yan na yung buo, parang nag-van tour na din ako sa inyo, no? Pero yun, basically lahat ng space natin, kinuha natin, pati itong mga gilid na to. Yan, punong-puno hanggang dyan, hanggang doon sa taas may mga gamit yan. Kasi nga, again, Visayas, Mindanao yung pupuntahan natin, matagal-tagal tayo, kaya kailangan natin ng mas madaming gamit. Tapos yung ref naman, sobrang useful nito kasi makakapag-stock na tayo ng pagkain. Tapos isang bagay pa, yung makakabili tayo ng madaming pagkain, mga seafoods na mura, kasi sa mga ibang lugar hindi tayo makabili ng madami kasi nasisira. Ngayon, kahit gaano kadami bilhin natin, basta kakasya dyan, pwede lang. Nakapag-check na din ako ng sasakyan, yung mga gulong natin, okay naman yan. Yung mga fluids natin, brake fluid, tapos alternator natin, pati na din yung ating mga coolant, lahat yan, na-check na natin lahat, na PMS na natin, so ready to go na. So we hope samahan nyo kami or samahan nyo ako sa magiging biyahe ko na to, na medyo mahaba-haba. Kaya yun, sisimulan natin papunta ng Batangas. Tignan nyo yung biyahe natin, yung magiging route natin. 7 hours ang biyahe natin. Yung unang araw natin, 7 hours, 6 hours lang pala. 6 hours and 8 minutes. At oras ngayon, 5:30 ng hapon. Sisimulan na nating bumiyahe para maaga tayo bukas, at 2 days kasi tayo dito sa Batangas. Tara, samahan nyo ako. Country lanes in coastal plains, endless views. Nagpaalam na nga din ako sa mga mahal ko sa buhay kasi hindi ko alam kung kailan talaga ako makakauwi at kailan uli kami magkikita-kita. Ito ka lang ha. Bye. I love you. I love you.
Bye. Huwag ka na umiyak. Diyan ka na lang muna. Mas safe ka dyan. Ha? Mas safe ka dito. Hindi ka na uulanan. Hindi ka na babasa. Wala kang problema. Hindi ka na papagod. Ha? Love kita. Kita tayo pagbalik ko. Bye. Bye ka na sa kanila. Bye. Fall asleep on a starlit beach, just us two. Yan na, alis na tayo. Let's go. Chun 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 chun. Ito yung isang pinakamahirap sa pagva-van life, yung magdesisyon kung kailan ka aalis kasi hindi ka sigurado kung kailan ka din babalik. Pero isa lang yung sigurado ko, masaya ako sa naging desisyon ko. Para sa inyong kaalaman, ito po yung unang beses na alis ako ng bahay at pupunta ako ng Visayas at Mindanao ng mag-isa. As in, wala akong kasama, walang kahit na sino, pero alam ko na along the way, sa ilang beses kong pag-iikot sa Pilipinas, meron na akong mga kaibigan na pwede kong puntahan at ihintuan. Tapos, alam ko din na kada labas ko, kada ikot ko ng Pilipinas ay may mga bago ka na namang magiging kaibigan along the way na pwede mong makasama in the entire journey na magbibigay sa'yo ng mga temporary na kasayahan, kasama, tapos companion. Pero yung, alam nyo yung friendship nyo, nagtatagal yon na parang habang buhay. Ang dami kong kaibigan na ganyan na nakilala ko lang sa camp, pero as of now, para na kaming magkapatid, para na kaming pamilya and so on. So ganun tumatakbo ang buhay ng van life. Ang daming temporary people, pero kung wala namang masamang tinapay sa'yo at walang masama sa intention mo, yung pagiging magkaibigan nyo na temporary, maglalast yon bilang parang isang pamilya na din. So kaya kung gusto nyo din na maging part kayo ng pamilyang binubuo ko, na tuwing aalis ako ay may napupuntahan ako, you can like this video and comment nyo dyan sa baba para malay nyo someday magkasama-sama tayo, di ba? So yun lang, biyahe na tayo. Out here dancing like an acrobat. You got more to hide than a Siamese cat. Pinili kong umalis ng ganitong oras upang sa ganon hindi ako masyadong maipit sa traffic sa Maynila para gabi tayo dadating doon. Pero bago yon, pagas muna tayo. Boss, tumatanggap kayo card? Ako. Unleaded, full tank. Pagas. Unleaded. Pagas muna tayo. Scooter full tank. Thank you. Alam nyo minsan, isang nakakatuwa sa pagbablog, yung may mga nakakasalubong o nakakasabay ka sa daan, tas nakikilala ka, nakakataba ng puso yon. So salamat sa suporta nyo. Shoutout lang natin lahat ng mga nakasabay at nakakilala sa atin sa daan nung unang araw ko ng pag-alis dito sa aming bayan upang pumunta sa Visayas at Mindanao upang doon mag-van life. At sa hindi nga inaasahang pagkakataon, dumating agad ang unang hamon sa ating gagawing adventure. Grabe, sobrang lakas ng ulan. Tignan nyo. Sobrang ingay. Lakas ng ulan, men. Ang plano ko sana ay mula Cabanatuan, dediretso na ako ng Batangas. Pero dahil sa sobrang lakas ng ulan, umexit muna ako dito sa Bulacan. Dahil may naisip akong gawin kaysa naman magpatuloy tayo ng ganito kalakas ang ulan. Nakakaantok kaya sa biyahe? Panandalian akong huminto dito sa Jelos Buffet sa Bulacan. Kaibigan natin may-ari nito, si Van Cada. Dito na ako makikihapunan. Kumusta? Nauna pa ako sa'yo Parang sa akin to Ay, mga kabatak. Hi. Napadaan lang po, makikikain lang. Makain muna si Kuya Lem dito bago siya pumunta ng Mindoro. Ito pala ang Jelos Buffet sa halagang 205 pesos para sa senior citizen ay may unlive food ka na dito na napakadaming menu. Pinaka-paborito ko yung sisig nila dito, pero actually lahat naman talaga dito masarap eh. Mula sa mga barbecue, dessert, kahit ano pang hanapin mo sa 205 pesos mo, pasok na yan dito. Pag senior pag regular price, 259 pesos naman. Masarap kumain dito, pangako hindi nyo pagsisisihan. Punta lang kayo, Jelos Buffet dito sa Malolos, Bulacan. At ayan nga, bali naputol yung biyahe natin, pero yun yung isang kagandahan kapag madami kang kaibigan kasi pwede kang magstay
wherever you are. So katulad nyo, isang chat lang, isang tawag lang. Nalaman lang ni Boss Bancada na pupunta ako ng dadaan ako dito sa kanila. Pinadaan niya na ako para kumain, tsaka nag-uwi na din ako ng pagkain galing dito, nandito sa ref na natin. At punta muna ako sa kanila, makikipahinga na lang din siguro ako kahit 2 to 3 hours bago tayo bumiyahe ng Batangas. At yun siguro yung isang perks ng pagbiyahe-biyahe ko dito sa Pilipinas. Anyways, pupunta tayo sa bahay nila. Yan yung van niya, yung Big Bird. Dan late yung van ko dyan. Pero punta tayo sa kanila at doon ay makikitambay muna tayo kahit 2 o 3 oras. Tapos tulog na din. Artista siguro yung may-ari niya, no? Laki eh. Hindi artista. Oh, ang pangkad eh, oh. Sipin niya na lang. Pasok ka naman. Pasok tayo. Hop. Tayo. Uy! Ang laki naman ng van mo. Pwede isa kayong van ko dito sa loob ah. Diba talaga mayaman, no? Hindi naman. Sa totoo lang, ito yung pangarap kong sasakyan na gusto kong gawing bahay van. Wala pa lang akong budget sa ngayon, pero dadating yung panahon na magkakaroon din ako at bibili ako ng ganyan. Nandito tayo ngayon kila Tito Jack and si Tita Janice. Thank you sa kape. Inalok ako ng kape. Pero tinanong ko kung magtitimpla. Sabi niya, hindi. Bahala daw ako magtimpla. Anyways, pahinga muna tayo dito ng mga siguro hanggang 3 a.m. 2 a.m. ganyan bago umalis. Konting kwentuhan lang yung nangyari sa amin dito. Tamang kamustahan lang pagkatapos nagpahinga na din dahil magiging mahaba pa yung biyahe natin. Good morning sa inyo mga kabatak. It's 2 a.m. at tignan nyo to. Ang daming pabaon sa atin ni Bancada. Ito, Bluetti. Papabaon nyo daw yung cup tapos puto. Grabe, ang daming puto naman nito. Baka hindi ko na yan maubos. But anyways, gayak na natin yan at bumiyahe na tayo. Eksaktong 2:32 a.m. Ayan, aalis na tayo. At ngayon ay babiyahe na tayo papunta ng Batangas. Itong bahay kasi na to, kung makita nyo, ako na lang mag-isa yung gumising tapos umalis na lang. Kasi dito parang bahay ko na din to eh. Kasi naging close na din kami nila Tita Janice tsaka Tito Jack. At salamat sa pabaon. So ngayon, babiyahe na tayo at pupunta tayo ng Batangas para ituloy-tuloy na yung pagbiyahe natin sa pag-ikot sa buong Pilipinas. Tara, samahan nyo ako. Let's go! Sa parte ng video na to ay tuloy-tuloy na pagbiyahe lang yung makikita ninyo. Maya-maya pa kayong makakakita ng mga adventure kapag nasa Batangas na tayo. Kasi plano kong mag-aral ng freediving para na din ma-enjoy natin yung mga dagat na pupuntahan natin sa Visayas at sa Mindanao. Kung gusto nyong mapanood yon, stay tuned lang kayo dito. And I don't remember why I drove away, knowing that I don't want you back someday. I'm tired of this single cab with a long bed, just a single man going nowhere, grown weary of all the suns. Grabe, sobrang haba ng expressway na binagtas natin. Almost 7 hours kung pagsasama-samahin. Magkano kaya magiging toll natin yung total? So, sa tansya ko, abot na ng mga 1,200 to 1,500 siguro. Kasama na yung doon sa amin pa sa Cabanatuan City. Hanggang dito sa Batangas, dulo sa dulo na kasi itong biyahe natin na expressway. Kaya medyo mahal na din talaga. Pero okay lang kasi napabilis pa din natin yung biyahe ng mahigit 4 na oras. So bali kaka-exit ko lang dito sa Batangas at sobrang haba nung naging biyahe natin sa expressway. Mula kagabi, tinignan ko sa Waze, umabot siya ng 300 kilometers at nakakainip kasi syempre 80 kilometers lang to 85 kilometers ang max speed ni Bantot. Kaya medyo nakakapagod. Pero buti na lang, andyan sila Tito Jack na nagpatuloy sa akin kagabi kaya nakapahinga. So nakat natin yung biyahe ng halos tig 150 kilometers. So ngayon pupunta na lang tayo sa Mabini para mag freediving naman. I'm weary of all the sunsets, all the yellow and orange and red, the long drives on an open road, and the Sunday afternoons. I'm tired of living this beautiful life without you. Sa totoo
lang, isa sa pinaka-hassle na part sa akin yung pagpapalipad ko ng drone kasi mahirap mag-control. Tapos isa pa, naabot ako ng mga 20 minutes to 30 minutes sa isang flight sa pagtanggal, pagsiset up, tapos pagbabaklas ulit kasi lumang version na po itong drone ko, DJI. Parang 5 years na sa akin mahigit, DJI Mini, yung kauna-unahang Mini, pero ang tibay niya kasi. Anyways, tuloy na tayo sa biyahe. I can't do it Problema pa oh. Ito yung sinasabi ko sa inyong problema. Kung mapapansin nyo dito sa side na to, nagtutubig na siya. Ganyan kalamig yung aircon ni Bantot. Kahit doon actually sa kabila. Pero dito sobra, ayan oh. Kita nyo yung basa, ayan oh. Basang-basa siya. So yan, ganyan kalamig yung aircon ni Bantot hanggang dito yan. Ayan, yung wallet ko basa na. Pati dito. Yan, may tubig na. Kaya't dati, alam nyo, pagka may pagkain akong ayokong mapanis, dito ko nilalagay kasi nagtutubig siya. Lalo pag gabi ka babiyahe. Talagang magmamoist siya sa sobrang lamig ng aircon. Anyways, kung ganito din yung aircon ng sasakyan nyo, comment nyo naman dyan sa baba ng aircon para hindi lang ako yung nakaka-relate kasi nababasa yung mga gamit ko dito. May mga electrical din dito kaya ipunasan na natin, iayos na natin. Bali, nandito na tayo ngayon sa Mabini, Batangas at yung side talaga na to ay puro free diving area kaya naman may enjoy natin ito ng sobra. Lalo na, first time kong gagawin ito. Bali, dumiretso na tayo dito sa Mabini, Batangas. To be specific, dito sa Lifestyle Freediving. Dito tayo mag-aaral ng freediving for the next 3 days. At ang magiging coach natin dito ay si Sir Ian, isa sa mga pinakamagagaling na coach sa buong Pilipinas. Kasi tignan nyo naman kung sino-sino lang yung mga naging estudyante niya. Andyan si Will Dasovich at iba pang mga celebrity. Sir Nakita ko Ian, na si Ian po. Nice to meet Nakita ko you. na si Bantot. opo, kani-kanina pa naman ako, sir. Lagi ka lang ito pinapanood sa ano eh. Thank you po. Salamat sa inyong Facebook eh. suporta. Gusto niyo makita yung loob, sir, Sige kaso po. sobrang kalat. Okay lang po. Nasa daan na kasi ako for 3 days now. Ah, Diretso pa ako ng Visayas, Mindanao. ano Kaya, yun po? oo. After dito. Natulog lang ako kanina. Ayun, ganyan siya. Ang kalat Nakita lang. ko na siya sa ano. Oo, pasensya na dahil alam nyo naman sir, reality talaga niya, ganyan siya. So lahat ng gamit kasi from ref, appliances nandyan na. Lagi ko Tapos po nakakatuwa, may mga kasabay po kayo doon. Sabi ko meron po kayo mga kasama. Sabi ko, sino po siya? Actually nag-vlog po siya. Ewan ko po. Sabi ko nag-vlog po siya. Tapos nag-ano siya, nag-van life. Pero dati kasi nasubaybayan ko siya. Motor lang, ay ano tawag dito, bike lang. Bike po. Sabi niya, sir, si Lem ba yan? Kasi sa ano po siya, sa New Orleans siya naka-base. Kakauwi niya lang dito. Pinapanood niya daw po Ay, kayo doon nice, sa New nice. Orleans. At least mamimit natin sila. Opo, Dito nga, idumiretso na tayo sa magiging headquarters natin. Headquarters yung tawag ni Sir Ian dito sa Lifestyle Freediving. Dito kasi pwede ka na mag-order ng food, may matutuluyan ka na din at may instructor ka na din. Pwede nyong i-check yung Facebook nila just in case na gusto nyo ding mag-freediving. At ako na nagsasabi sa inyo, matututunan nyo talagang mag-freedive pag si Sir Ian yung naging coach nyo. Kasi ako, sobrang bilis ko lang natuto. Yung mga nakikita nyo sa screen, sa buhol nyo pa mapapanood yan. hello po, magandang araw po. Good morning. Good morning. Hi, good morning po. Kasama niyo po. Nice to meet you po. Ako po si Lem. Si Lem po, siya po yung pinagkukwentuhan namin ni father ko kagabi. Nice to meet you po, ma'am. Morning po. Sa'yo yung hindi nyo tinatanggihan for Konting kwentuhan at almusal lang kami ni Sir Ian dito. Napakaganda ng view kaya sobrang relaxing. Pagkatapos, umakyat na kami sa taas. Doon niya pinakita yung mga naging estudyante niya before. Kasama dito ang idol ko na si Will Dasovich. Kaya naman, sobrang nakakatuwa na magiging coach ko din siya. Sir, thank you po Pinahiram niya tayo dito ng kwarto para makapagpahinga at hindi niya na din tayo pinagbayad. Grabe, sobrang bait ni Sir Ian. Salamat po. So bali sisimulan na natin ngayon yung training, parang theory muna sa pag-freediving at tignan nyo naman gaano kaganda yung view natin. Yan. Katulad ng ilang hobby, may mga lesson muna na kailangang aralin sa papel at sa theory. Dito sa amin diniscuss ni Sir Ian. Kasama ko pala dito si Hana. Mag-freedive din siya at parehas kaming first time na gagawin ang bagay na to.
Bago kami pumunta sa dagat upang mag-training ay dumaan muna kami dito sa Shakti. Isa tong one-stop shop para sa mga equipment na kailangan mo sa pag-free diving. Kompleto dito mula sa mga fins, goggles, swimsuit, etc. Nandito na lahat. Hello po, good afternoon po, good morning. Ayan, hindi kasi nagpa-vlog si sir, students. Nice to meet you Sabi ko po. kasi, pinapunta ko dito kasi meron akong surprise sa'yo, sir. Ay talaga ba? Ayan, Na-surprise ako? Na-surprise agad ako? Kasi ang surprise ko sa'yo, sir, nag-travel kasi siya around the Philippines. Tapos nag-dive siya nung minsan wala siyang goggles. Wala kang makikita. Para mas makita mo, sir, yung beauty, ayan. Si Shakti Lifestyle. Kukuha lang kita ng mask. Tsaka sir, may fins pa po kayo na available. Nakakatuwa naman. Thank you, Sir Ian. Ay, sorry na, sir. For reference, nakikita kasi ni Sir Ian na naliligo, nagda-dive tayo sa mga dagat pero wala tayong goggles, fins, or etc. Kaya siya na yung nag-provide para sa atin. Sobrang bait ni Sir Ian. Yeah. Grabe, nagulat ako. Nagulat ako kay Sir Ian. Akala ko mag-free diving lang. Ito yung mga mask namin na available. Anong gusto mo na, sir, pili ka ng mas na comfortable sa'yo. Paano ba, Sir, pumili ng mask? Ayan, tuturuan kita. Ano po bang difference muna ng mga mask na yan? So, etong lahat ng mask na nandito, low volume sila. So, Ayan, yung low volume kasi, di ba sinabi ko sa'yo, ang pinagkaiba ng mask ng free diving at saka ng scuba diving, airspaces. So, we want lower airspace as possible. Kaya ito low volume kasi yung sa scuba diving malalaki. So, you have for scuba diving, ito yung mga Ayan, so, Ito siya. ito, low volume. So, perfect siya for scuba diving. For free diving. So malaki nga yung pinagkaiba niya, no? Since, sir, ang gagawin natin, meron ba kayo yung nakakabitan ng GoPro? ay, wala nga. Ayan. Usually, yung gantong mask. Ayan, pero meron ako dun, sir, para kunyari magda-dive ka, yung mask mo, pwede mo nang ikabit mo. Talaga. Yan, meron nun eh. Mukhang mapapadalas na yung pag-free diving natin nito. Dati surfing lang ginagawa natin, ngayon nag-free diving na tayo. Ito po ba tsaka to parehas lang? Parang Same lang sila, pero yung frame kasi neto may aurora effect siya. So, kung gusto mong mag-night dive, nag-reflect yung frame sa ilaw. Sa ilaw. Yun yung pinagkaiba niya. O sige ma'am, ikaw bahala. Kayo po. Pwede mo siyang i-try. Sige nga po. Yan! Try natin. Ayan. Tapos, sir, kapag ayusin Ready mo, nang sumisid? yan, kapag ayusin mo siya, sir, dapat yung buhok mo, yung hairlines mo, ang sweet, yan, tatanggalin mo. Kasi nagbe-breeze dyan yung... Yung hangin. bagay. Bagay. Yan, pwede na. Sisid na tayo. Ay, sir, tignan mo doon sa salamin, oh, sa salamin. Ay, ito pala, may salamin. Sir Ian. O, yan. Sir, check mo yung isang black kung anong mas kursunado mo sa dalawa. Yung skirt niya ay black na transparent. So, mas less yung mastan kapag... Ano po yung mastan? So, mastan kapag nag-free dive ka, so mainit, di ba? So, mas solid yung skirt, mas yung less tan yung line. tan line. Tan So, line. ito magiging even kasi siya, so tatamaan siya sa Ayan. line. Sunod ka So, lahat. Sunod ka lang. Sir, Pag ito, pag ito, pantay siya. pag ito, Meron pa rin, minimal na lang, pero hindi siya ganun kalala, unlike pag solid colors yung skirt. kikita talaga siyang ganun. So, sige. So, mapapansin mo yung mga free divers kapag nag-dive ka na mamaya, nakikita mo may mga white sila dito. Dahil sa mask yun. Mastan. Dahil sa mastan yun mastan. na solid yung colors ng skirt na ginagamit. Pero ito po, tsaka yan, parehas lang siya. Parehas lang, yung yung frame lang. Ayan, sir, tignan natin doon sa sir. Tignan sa natin, salamin. tingnan natin. Pwede na. Okay. Pwede na sumisid. Oh, yung fins na lang. Yung fins. So, anong size ng... 10 at saka pasuyin na lang ako. Yan, sakto yan. Sakto yan. Yan na yun. Sakto. Galing. Yeah. Thank you. May palikpik na ako. Ito yung kagandahan kapag may professional coach ka, hindi mo na kailangang mag-deep research pa. May magtuturo sa'yo ng pinagkaiba ng mga goggles, ano yung mas maganda, tsaka yung mga small details na makukuha mo sa different kind of goggles. Kaya naman, thank you kay Sir Ian, tsaka sa Shakti na din. Minsan talaga yung mga hinihiling mo, bigla-bigla na lang magkakatotoo nang hindi mo nalalaman eh. So, sobrang thankful ako na nakilala ko si Sir Ian. Not because dahil sa kung ano man yung mga bagay na maituturo niya sa akin, but for the friendship na tingin ko mabubuo namin kasi feeling ko, mayat maya na ako mag-free dive nito. Thank you so much, Ayan Sir po. Ian. Welcome po. Ayan.
At ngayon nga po ay nandito tayo ngayon sa Mabini. Lumipat kami ng pwesto dahil medyo maalon daw to doon sa kabila. Kaya dito kami sa kabilang cove na nakikita nyo ngayon sa mapa. At tuturuan tayo ni Sir Ian. Si Sir Ian na daw bahala sa atin. Kumbaga, siya ang LEM official pagdating sa freediving dito sa Mabini. Kasi isa siya sa pinakasikat na coach dito. Ayan, sobrang thankful ako na nakilala ko si Sir Ian. At ayun, balitaan ko kayo anong mangyari pag nalunod ako. Alam nyo na, sino hanapin. Dito nga ay pumunta na tayo sa dagat. Pagkatapos, nag-prepare na din ng ilang gamit na kailangan natin si Sir Ian. Tayo naman, nag-practice na tayo ng tamang paggamit ng snorkel, pati ng mask, para na din habang nandito pa tayo sa mababaw ay gamay na natin at alam na natin ang gagawin natin kapag nandun na tayo sa gitna ng dagat. And a few minutes later, nung nakukuha na namin ay dumiretso na kami sa malalim na part. Siguro mga 20 meters yung lalim ng kailangan naming sisidin ngayon. Pero hindi naman namin yun kailangang sagadin. Kailangan lang namin ng ganun kalalim para makapagsimula ng training dito. And kung nag-expect kayo ng mga magagandang corals na shot, wala kayong makikita pa dito kasi line training pa lang tong gagawin natin kung saan para magawa natin ang pagsisid ng ganun, kailangan muna nating matutunan to. Ito yung basic, trust the process, nga nila. Syempre, tinuro at in-apply sa atin dyan lahat ng mga safety reminders na kailangan natin gawin habang nasa ilalim tayo ng dagat. May pa ilang isda din na nagpakita sa amin dito, pero basically, mas more on nag-focus kami sa pagdadive at pagle-lane training para na din matutunan natin kasi sobrang importante po nito. Kumbaga, ito yung foundation mo or foundation ko sa gagawin ko pa na mas malalim na mga dive sa susunod na mga araw. Hindi ako coach para ituro sa inyo yan. Basta, in-apply ko lang yung mga tinuro sa akin tapos unti-unti ko na ding nalaman kung paano mag-relax, mag-equalize, lahat ng mga bagay na kailangan kong malaman natutunan ko na unti-unti. Mga 2 hanggang 3 oras kaming nagbabad sa dagat. Pag ahon namin, ganito na yung mga itsura namin. Haba pala ng buhok mo? Oh, sir. Ikaw pa ba yung anak kanina? May goggles pa rin. Let's go. Haba pala ng buhok mo, ano? Opo. Ano din siya? Ayan, ngayon ko lang nakuha yan. Ngayon ko lang nakita yan. Yung buhok, sir. Hindi ko kasi nilulugay. Laging nakatali. Para si Will din, may video siya na akala ko sobrang haba pala ng buhok niya, hindi ko alam. Nakatali lang ano, sir. Parang naging uso yata sa amin sa mga buong biyahe. No? Yun yung ano, yung... That's the goal. Oo, sir, maniwala ka, sir, kaya mo yan. Tapos Kaya yan. yung Philippines, magkakaroon ka ng sponsor mo, plus magiging successful yung business mo. Nice. Everything will go according to your Thank plan. you sir. Thank you, sir Ian. Sobrang laking motivation sa akin yan. Sa totoo lang, yung mga sinasabi mo kanina pa, lahat yun na papaisip ako na nakakadagdag talaga siya ng motivation para i-continue yung ginagawa. O kasi kapag mayroon taong nangangarap, ang pinakamagandang gawin, kung wala kang matutulong, huwag mo na lang i-down. Huwag mo na lang i-doubt. Ano ba naman yung magbibigay ka na ng konting tawag doon, yung ano may makapagpamotivate sa tao, wala. Ayan na nga lang, yung salita kasi very powerful yan. Wala na ngang bayad, minsan pinagdadamot pa natin. Ito yung isang maganda kay Sir Ian kasi sobrang positive ng energy na nanggagaling sa kanya. Sa isang katulad ko na van lifer, traveler at nagbumotivate din ng ibang tao dito sa SOCMED ay kailangan ko din minsan ng motivation at yung mga sinasabi niya dito ay sobrang na-motivate din ako. Bali tapos na kami mag-dive kaninang tanghali, nakapagtanghalian na din, di na lang ako nakapag-video kasi medyo napagod na din ako. Ngayon pupunta daw tayo sa isang coffee shop dito sa Mabini pa din, sa Batangas pa din. Ay pinagmamalaki Ayun ni yung Sir Ian. pinakamasarap na na kape na natikman mo dito sa Pilipinas. Wala pang tatalo doon. Yan. Titingnan natin yan kasi syempre mahilig din tayo sa kape, no? Pero Batangas is known for a good coffee din talaga. Alam nyo naman yan. Ewan ko kung saan may mga taniman din ba dito, sir, ng kape or ini-import nila? Hindi ako particular pero sabi nga nila pag sinabing Batangas, kilala din siya sa kape, di ba? Kung dati nakitang manonood, alam nyo naman na sobrang hilig ko sa kape at tingnan natin kung may ibubuga ba yung pinagmamalaki dito ni Sir Ian. Sabi ni Sir Ian, yung mga nag-free diving daw, dito daw talaga tumatambay sa maliit na coffee shop na to at tikman natin yung kape nila. Para pag hihigupin mo siya, Isang diretso. ikaw daw mo magpaliwanag kung Yung isang diretso, stick lang po hanggang maramdaman niyo po yung coldness. yung coldness parang naman. Di ba? Sarap! Sarap nito! Sabi ko sa'yo, di Ba't ba? tawag sa kape na to? Hindi ko alam kung anong tawag dyan eh. Para kapag hinigop mo yung tas, hanapin mo kung paano mo mahihigop yung nasa ilalim.
Ang galing, ang sarap! Hindi ko alam anong tawag sa klase ng kape na to, pero i-search natin. Anong tawag dito, ma'am? Dirty coffee ba yan? Dirty coffee. Dirty. Ito eh. So maduming kape ang tawag dito, dirty coffee. At hindi ako nagjo-joke, hindi din nagjo-joke si Sir Ian kasi totoo, ang sarap ng kape nila dito. Parang hindi mo feel na umiinom ka ng kape, parang pang-refresher lang siya. Pero yung sipa ng kape, ng espresso, nung shot ng espresso, ang sarap sa nung hagod. Sarap, promise, ang sarap. Ayan sir, yan dito pag yung yan, marami kang kapag halimbawa po nag-gusto na coffee, sa Batangas kayo, Alwan Coffee, malapit lang po ito sa port, Ito yeah. talaga Yung landmark niya sa port. Coffee. Sa totoo lang, sobrang sarap at sobrang smooth ng pagkakagawa ng dirty coffee nila dito. Gusto ko nga tong gayahin sa bahay Pag uwi ko siguro, itatry natin tong subukan. Hindi nagtagal, dumating na ang ibang mga nag-free diving dito upang magkape lang din at nakipagkwentuhan tayo ng konti at kinahapunan, naglakad-lakad naman tayo dito sa pinaka-port. Ito yung port ng Mabini, Batangas. May mga pailang-ilang isda ka ding makikita dito pero mas maganda tumambay na lang dito o kaya mag-fishing. Konting pahangin lang yung ginawa natin dito. Nag-aabang kami ng sunset pero ganito na yung pinaka-best na sunset na lumabas ngayon kasi medyo maulap yung panahon. Nung medyo dumidilim na ay dito na lang kami tumambay sa pinaka-headquarters. Sobrang ganda din ng view dito. Ang lakas pa ng hangin kaya nakaka-relax ng sobra. Tapos eto pa isang maganda. Merong nagbe-birthday as of now kaya makiki-birthday tayo panandalian. Ewan ko kung bakit palaging ganito. Kung saan tayo pumupunta, laging natatapat na may birthday. So happy birthday sa may birthday at kumain na tayo. Yan. Cause today is such a special day, and I just wanna celebrate with you. With you. It only comes around once a year, and I just wanna be right here. Cause it's all about you and everything that you do. So today is a very, very, very long day. Ang dami kong natutunan from Bulacan pa, sa simula ng video na to hanggang sa pag-free diving, tapos makarating sa iba't ibang klase ng aspeto ng buhay. Sobrang thankful ako kasi ginagawa ko yung pag-van life and I am able to do such thing na sobrang nakaka-enjoy at ang sarap talaga matuto. Sobrang nagustuhan ko ngayong araw yung activities natin sa pag-free diving kasi parang may bago akong hobby. Kasi pakita ko sa inyo. Eto na yung mga gears natin for free diving kaya baka mas maging madagdagan natin yung time kung saan mag-free dive tayo. Parang nabudol ako ni Sir Ian. But anyways, yun lang. I'm so thankful and grateful na nakasama ko kayo ngayong araw and hopefully bukas may mga magawa pa tayong ibang activities dito sa Batangas. Pero yun nga, ito yung mga bagay na hindi nyo nakikita minsan sa mga short video na napapanood nyo kasi hindi nyo nakikita ng lahat. Pero eto mga long form video natin dito sa platform na to, which is YouTube, ay nakikita nyo yung realidad ng pag-van life na nakatira ka sa van but it doesn't mean na sa van ka na lang palagi. May mga times dyan na may makikilala ka mag-offer sa'yo ng room, mag-offer sa'yo ng bahay, which is yun yung sasamantalahin mo to rest para makapag-activities, makapaglaba, makaligo, makalinis, makapagpahinga ng maayos. Kaya yun yung reality ng pag-van life. You are 90% in the van and 10% nun, yun yung natutulog ka sa mga ganitong room and sasamantalahin ko yung chance para makapagtrabaho. Good morning everyone! This is our day 2 ng pag-ikot natin sa buong Pilipinas kung saan tatapusin natin ang 82 province ng ating bansa at tignan nyo naman gaano kaganda yung ginisingan natin ngayon. Ayan. Sobrang ganda dito sa lifestyle free diving at isa pang kagandahan dito, parang one-stop shop kasi siya. May diving spot ka na, may accommodation ka, tapos may coach ka na din na magtuturo sa'yo. Kaya kung gusto nyong sabayan yung mga trip ko ngayong araw, samahan nyo ako. Nag-morning dive pa kami dito. Konti nga lang yung naging files ko kasi medyo malabo yung visibility ng dagat. Bali natapos lang namin mag-dive. Sobrang ganda ng ilalim ng dagat pero medyo low visibility kasi tignan nyo, medyo may buhangin. Pero grabe, sobrang nakaka-relax mag-free dive. Pwede nyong subukan. Ngayon mag-island hopping tayo. Bali ngayon, lilibot naman tayo sa ibang mga spot ng diving. Dala pa din natin ang ating gear for fun dive naman ito. So makikita nyo may bangka tayo sa unahan. Kaya yun, may mga kasama din tayo, yung mga kaibigan ni Sir Ian. At makikisabay lang din talaga tayo dito.
sa bangka nila. Kasama ang mga kaibigan ni Sir Ian ay sumakay kami sa bangka upang pumunta sa kabilang isla kung saan mas malinaw ng kaunti ang tubig sa dagat. And then laid it all down. It's been 500 days since I've left town, and I don't remember why I drove away, knowing that I want you back someday. I'm tired of this single cab with a long bed, just a single man going nowhere, grown weary of all the sunsets, all the yellows and orange and red, the long drives on an open road, and the Sunday afternoons. I'm tired of living this beautiful life without you. Ayan. So eto, yung mga nakikita nyong nasa bangka na yan, nagtitraining sila for free diving. Hello! Hi! Hello! Hi! Wala na! Fun time na tayo! So just to give you a perspective, gaano kalalim yung 77 meters, it's around 5th floor ng isang building. Parang ganun siya kataas or ganun siya kalalim. Eh ako parang hindi ko pa naabot yung 10 meters eh. Parang nasa siguro coach 7? 5? Pero sir, yung record ko na yun maraming Pilipino ang gumagawa. Ang kayang mas gawin marami yun. pang kaya na Mas malalim. mas malalim Oo. kesa sa akin. Oo. Marami pong na sobrang daming talented na Filipino. So yun, ganun siya kalalim sumisid. Kaya pag ito si Sir Ian sumisid, mawawala talaga siya sa vision mo kapag nasa ilalim ka ng dagat. So ganun kalalim yung kaya niyang sisidin. At yun, ang galing ni Coach Ian kasi kahit ako natututo na ako at mukhang mahihilig na din tayo sa free diving. Ayan ang nabudol ka. Nabudol! Nabudol ka. Nabudol! Legit yun, legit! Pumwesto kami dito sa mas kalmado ang alon para dito tayo makapag-free dive. Mabot mo yan. natin. And at the same time, yung naalala ko yung nakita mo na walang goggles. Ngayon mo makikita yung ganda ng dagat kasi marunong ka na mag-dive. At the same time, makakalapit ka dyan. So by the way, kaya pala nag-PM sa akin si Sir Ian para ma-introduce sa akin yung free diving kasi nakita niya ako sa Kalayan na nagsiswimming tayo pero bare na bare lang yung mata natin and in-introduce niya tayo for free diving para mas ma-appreciate daw natin yung ilalim ng dagat. Yan, si travel siya, di ba? Para sa mga hindi pa marunong mag-free diving, I encourage you to learn free diving dahil particularly kung traveler kayo. Kahit isa life skill, at the same time, mas ma-appreciate ninyo yung pinupuntahan ninyo kung mahilig kayo sa dagat because I'm telling you, kung ano yung nakita ninyong beauty ng mga lugar na pinuntahan ninyo na malapit sa dagat, pag natuto kayo mag-free dive, you will realize that it's just a tip of the iceberg of the real beauty. Mas of the maganda place. talaga ang ilalim. Saka isa ding pinag-uusapan namin, hindi lang land yung nakikita natin ngayon, hindi lang air, kundi pati underwater, mai-scope na natin dito sa mga videos natin. Kaya medyo magbabago talaga yung magiging takbo ng mga ma-output nating videos. The light is fading fast from this old town, we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both want. At sa pinakaunang pagkakataon ay nakakita ko ng mga isda na lumalangoy sa dagat. At the moment ay continue pa din talaga ang training natin. Hindi pa tayo nakafocus sa mga isda o sa mga corals. Basta mag-aral lang tayo, sooner or later matututunan din natin yan. Pero at the moment, sobrang nakaka-relax at nakaka-enjoy makita yung ilalim ng dagat. Kaya feeling ko talaga magtatagal ako sa ganitong klaseng happy. With you right by my side, it's such a sweet life. Escape this time with me. Escape this time with me. Nowhere else to be.
Alam ko, hindi pa ako ganun kagaling or ganun kalalim sumisid katulad ng iba, pero kaya ako pinapakita sa inyo yung mga raw footage natin ngayon para makita ninyo yung difference kapag marunong na tayong sumisid talaga. Makikita nyo yan soon kung paano tayo madedevelop along the way sa pag-ikot natin dito sa Pilipinas. Escape this time with me. Escape this time with me. Sa mga marurunong or magagaling na mag-freediving dyan, pwede kayong mag-iwan ng advice sa akin dyan sa comment section. Ganun naman din sa mga gustong pasukin yung ganitong klaseng sports, pwede kayong maglagay dyan sa comment section kung interesado din kayo. Bumalik na din kami sa site para magpahinga. Kita nyo naman gaano kaganda yung sunset ngayong araw. Tapos sila Sir Ian, babalik na sila ng Maynila upang sa ganon ipagpatuloy nila ang buhay nila doon. At ako naman, pupunta pa ako ng Mindoro kaya naiwan pa ako dito sa headquarters para naman mag-grocery ng mga kailangan natin along the way. Bali, inabot na ako ng gabi pero tingnan pa din natin gaano kadami yung pwede nating ilagay dito sa ating portable refrigerator. May mga laman na din kasi to. Yan, galing to sa Jelos. Shoutout sa'yo, Boss Jack, Boss Bancada. Bali, it's my 4th day on the road. 4 na araw na mula nung umalis ako sa bahay at grabe, ang dami kong mga bagay talagang natututunan sa pagva-van life. Katulad ng unang-una na dyan, may mga bagay na nangyayari dahil may purpose ito. Katulad nung, di ba, sobrang lakas ng ulan sa NLEX, Esitex nung nakaraan. Tapos, bigla-bigla na lang, napunta tayo sa isang kaibigan. Tapos, yung kaibigan natin na yon, ang daming pauwing ulam sa akin na hanggang ngayon nakakain ko pa, syempre, dahil may ref na ako. Tapos, may mga bagay na kailangan mo ding matutunan ng sarili mo na lang. May mga bagay din na matututunan mo kasi may nagtuturo sa'yo or may nagpapaintindi sa'yo. Sa episode natin na to, siguro isang bagay lang yung masasabi ko or multiple na bagay yung masasabi ko sa inyo. Ang pagva-van life talaga is a teacher. Teacher sa buhay, teacher sa skills, teacher sa pagiging makatao at makabayan. Kasi lahat yan, sa hop ng pagva-van life, kailangan mong matutong makisama. Kailangan mong matutong rumispeto sa kultura, sa politics, sa religion ng mga taong makakasama mo. Kailangan mong maging malakas physically. Kailangan matuto ka sa mga bagay-bagay na pang-survival. And kailangan mo din syempre ng mental awareness sa mga nangyayari sa maghapon or sa paligid mo. Sa episode na to, pwede kong sabihin na kung lumabas ako ng 0 mula nung nasa bahay ako, as of 4 days ng pagva-van life dito sa Pilipinas, parang nag-level up agad ako ng mga level 20. Siguro hindi nyo pa nagigets ngayon, pero yung ginagawa ko kasi sobrang soulful feeling siya. Parang nagkaroon talaga ng buhay yung mundo ko. Nagkaroon ng maayos na direksyon yung mundo ko, tsaka nagkaroon ako ng goal dito sa pagiging vlogger ko. Gusto kong maka-inspire din ng ibang tao. Gusto kong ma-motivate din kayo na gawin yung gusto nyo sa buhay. Gusto kong matuto tayo pare-parehas na mabuhay sa paraang gusto natin. Kasi alam nyo ba, kung tutuusin, ang sarap lang sana ng buhay hanggang may nag-imbento ng salitang trabaho na kailangan mo ng pagtrabahuan yung mga bagay-bagay na gusto mo, katulad ng pagta-travel. Kung tutuusin, kung magta-travel ka by feet or by bike, tipid lang naman talaga Minsan lang, ang POV kasi ng mga tao kapag sinabi mong travel, magastos, which is totoo naman as of our days. Sa ngayon, nakakamagkano na ako ng gastos? 4,000 pesos for 4 days.
Pero ano naman yon, yung most of them kasi ay yung 2,000 sa gasolina lang naman, tapos yung 2,000 pang grocery natin, yung pinang-grocery natin kahapon. Kaya yun, tingin ko yung 4,000 ko aabot pa ng mas malayo eh. Isipin nyo, naka-travel na tayo ng mahabang kilometro at magta-travel pa tayo bukas papunta naman ng Mindoro. At alam nyo ba, first time kong pupunta ng Mindoro at wala akong alam, wala akong idea kung sino yung mga nandun, anong klase ng kultura yung tao doon, anong klase ng daan yung aabutan ko doon, yung panahon, pero pupunta pa din ako. So bukas, abangan po ninyo yung pagtawid natin sa barko papunta mula dito sa Batangas papunta ng Mindoro, ano yung mga struggle na pagdadaanan natin at ano yung mga bagay na kailangan nating i-consider kapag pupunta tayo doon ng solo. Tingnan natin kung anong mga adventure yung nag-aabang sa atin doon. Pero katulad din ng sinasabi ko sa inyo before, yun yung maganda sa pag-van life eh. Dahil first time mong ginagawa yung mga bagay. Kaya may thrill ka pa eh. Kapag kabisado mo na kasi yung mga mangyayari from starting to the end, parang paulit-ulit na lang siya, routine na siya, cycle na siya. Eh pagka hindi mo alam kung may tutulugan ka ba doon, may mapaparkingan ka ba doon, kung may bawal bang mag-park doon, magugulo ba mga tao doon, mababait ba mga tao doon, ang sarap sa feeling nun na parang, this is adventure. Ganun yung feeling ng isang LEM official sa ngayon na nag-aalala, kinakabahan, pero naniniwala ako na hindi ako iiwan ng mga tao or hindi ako pababayaan ng mga taong mapupuntahan ko, at alam ko din hindi ako papabayaan ni Lord sa mga taong makakasalamuha ko at makakasama ko sa daan. Pero as of now, ang gusto ko lang sabihin sa inyo na ang sarap mag-van life, ang sarap mabuhay ng may kalayaan, ang sarap mabuhay sa paraan na walang nagmamadali sa'yo, walang nag-aapura sa'yo, at yun, wala naman akong masyadong gustong i-advise sa inyo kung di mag-enjoy lang tayo sa buhay. Siguro bukas, tignan natin kung ano yung mga mangyayari, at kung nakita nyo medyo mahaba na yung mga videos natin ngayon, no? Inaabot na ng 30 minutes, 40 minutes, up to 1 hour. At tignan natin kung sa mga susunod na episode ay mas kaya pa natin siyang pahabain na aabot ng siguro mga 2 oras, ganyan. Try natin yan ha. Kung gusto nyo yan, comment nyo sa baba kung oo para mapagplanuhan natin kung paano. But anyways, nagpapasalamat po ako sa pagsama nyo sa akin sa biyahe kong ito. I hope magkita-kita tayo sa mga susunod na araw, at sobrang thankful ako sa mga nakasama ko ngayon, sa mga skills na natutunan ko within the last 4 days. At naniniwala ako na sooner or later magagamit din natin yung mga bagay na to. Salamat po sa inyong panonood, salamat sa inyong pakikisama, at salamat dahil nandyan kayo na nakasuporta sa akin. This is LEM Official Outdoor na nagsasabing mabuhay tayo sa parang gusto natin. Salamat sa panonood.